Sek, unahin ko na yung katatapos lang kaninang 2:00 ng umaga, the bicameral conference. Kasi may 20 billion, almost 20, halos, mahigit pala. Mahigit 20 billion, no, na instead na mapunta sa DPWH budget ay inilagay siya sa PhilHealth. So, what will be the effect nitong pagtanggal po ng 20 billion doon sa budget? Makaka-apekto ba to doon sa mga project implementation nyo po? Unang-una, nagpapasalamat po tayo sa Bicameral Conference Committee, sa Senate at sa House, lalo na kay Senator Win Gatchalian at kay Congresswoman Chairperson Mika Swansig. No, dahil talagang grabe po yung ginawa nilang pagtatrabaho. And kitang-kita naman yung transparency at yung openness, no, na ginawa nila, which is unprecedented. So congratulations to the Senate and the House for a successful bicameral conference. The DPWH budget, I think it's 529 billion, which is 40% lower than the 881 billion originally proposed in the NEP. More than 300 billion pesos lower. No? And okay lang yon. Kasi naniniwala ako, naniniwala ang Pangulo, at naniniwala din ang Kongreso na ang importante sa budget ay malinis siya at ma-implement siya ng tama. Di ba? Ang budget per se, hindi masama. Di ba? Ang masama, kapag yung mga proyekto sa budget, ginawang ghost, ginawang substandard, pinagkakitaan lang. Yun ang masama. At yun ang nakita natin itong nakaraang mga taon, nakaraang mga dekada na. At yun ang commitment ng administrasyon ni Pangulong Marcos na itong parating na 2026, kahit na bumabayan ng 40%, yung budget na yan ay mapupunta lahat sa mga kababayan natin para sa mga tamang project na makakatulong sa kanila. So to answer your question, we will make do with what the Senate and the House has approved. Gagawin natin yan. Gagamitin natin ng tama ang budget na ipinagkaloob sa atin ng ating Kongreso. At yan ngayon ang aming trabaho ngayon. So magsisimula na kami ngayon. Alam na natin ano yung mga proyekto, magsisimula na kami ngayon. At magsisimula kami sa trabaho, kahit na wala pang 2026, by applying the new construction materials price data, yung bagong cost of materials, sa lahat ng mga proyekto na inapprove ng ating Kongreso. So, gagawin na yon ng ating ni Yusek Lara and team, kasama yung ating mga implementing offices, at yan lahat ay papublish natin come January sa Transparency Portal para makita ng lahat. And then, mag-i-implement na tayo ng tama.